Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang ikaw ay aming patuloy na makilala sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Again, Father God, we are asking for you to reveal everything for us, O God, by the Holy Spirit. Hayaan mo, Ama, na ikaw lang ang aming makilala at ikaw ang aming patuloy na patakila sa aming kalagitnaan. Sa pamamagitan din po ng mga salitang ito ay lumago at tumibay ang aming mga pananampalataya, ang lahat ng mga paglilingkod na nilalayo at nilolo mo po para sa aming Panginoon Diyos ay lubos sa tunay na maganap, Panginoon, sapagkat ang layunin po namin, Panginoon, ay makasama ka doon sa iyong ipinangako na buhay na walang hanggan. Prepare us, O Lord God, to be a true servants, O God, na tunay na naglilingkod at sumasamba sa iyo, Panginoon God, ayon sa iyong katwiran at ayon sa iyong dakilang kalooban. Aming Diyos, naniniwala kami na mula sa umpisa hanggang sa matapos ang aming pagkikinig ng iyong mga salita. Let the working of the Holy Spirit, let the movement of the truth, Lord God, continue to be upon every one of us, Lord God. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanilang mga handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksikat at gumapon na pagpapala sa kanila. At hayaan mo, Ama, na hindi sila magkulang sa lahat ng kanilang pangailangan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpan po natin lahat ng Diyos sa buhay. No, chapter 5, Roma, Kabanatang 5, verse 12 hanggang 14. 12 hanggang 14. Roma, Kabanatang 5, 12 hanggang 14. 12 to 14. Sabay-sabay po tayo. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, na ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan, sa ganito ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautusan, ngunit hindi ibinibilang na kasalanan kung walang kautusan. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nagkasala man, ay tulad ng pagsalangsang ni Adam na siyang anyo niyaw darating. Next we have mission trip to the Aurora and Cave of Rapids. So susunod na linggo nga po ay gaganapin po natin yung ating misyon, hindi lamang sa Aurora, kundi sa Pirin. This is not picnic, this is mission trip. At alam natin na ito hindi lamang pasyal, kundi ang gagawin po natin misyon. That's why time to time we'll preach the gospel, and then we have also revival night every night. Kaya naman hindi po natin sasayangin ang bawat oras, kundi ang gagawin po natin may pangaral ng mabuting balita at sa gabi naman ay magkakaroon ng gabi ng pagpupuri. People, mission trip, I want to explain to you again our salvation. At bago tayo dumako sa ating misyon, ay muli kong ipapaliwanag sa inyo ang tungkol sa ating kaligtasan. Because today, even the Christian, they don't know about their salvation. Sapagkat sa kasalukuyan, maging ang mga Kristiyano ay hindi na unawa ng tungkol sa kanilang kaligtasan. I think many Christians, they have religious mind, religious faith. At karamihan sa mga mananampalataya ay nagkakaroon pa rin ng religyosong pananampalataya at religyosong pag-ibig. Also, this check yourself. Are you really saved by the grace of Jesus Christ? At yan din ang dahilan kung bakit siya sa atin natin ang ating mga sarili na suriin natin kung tayo po talaga'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Really, we have to believe in Bible. Ang kailangan panaligan lamang natin ay sinasabi ng Biblia. If we are not believing in Bible, we are making to God as a liar. Sapagkat kung di natin pananaligan ang sinasabi ng Biblia, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Because we don't know about our sin or death and eternal life. Sapagkat ang totoo, hindi natin alam yung tinatawag na ating po kasalanan, kamatayan, at buhay na walang hanggan. But from beginning, in the beginning, God created us in His love. Pero alam natin na sa umpisa pa lamang, may nilikha na tayo ng Diyos ayon sa kanyang pag-ibig. But by the devil, first man, Adam, became sin. Pero sa pamamagitan ng diablo nga po, ang unang tao na si Adam ay nagkasala. That's why through this first man, Adam, sin into the world and death came to the old man. Yan ang dahilan kung dahil sa pamamagitan po ng unang taong iyon ay pumasok ang kasalanan at lumaganap ang kamatayan sa sanlibutan. But verse 13 said, this sin
was in the world, even though before the law came to us. At sinabi ng talatang 13 na ang kasalanan ay nasa sanlibutan na bago pa dumating ang kautusan. Until now, really, we understand about the law. By the law, we understand we are sin. Bawat sa sa atin ay nakakaunawa na nang dahil sa kautusan, tayo ay naging makasalanan. But verse 13 and 14 said, from Adam to Moshe, when there's no the law, still they are sinners. All the men, they are sinners. Pero pinapaliwanag po ng 13 at 14 na bago pa man dumating si Moises at ibinigay ang kautusan, tayo lahat ay binibilang na ng makasalanan. Until now, we understand about the law and the gospel. That's why by the law, we understand we are all sinners. Bawat sa sa atin ay naunawaan ng tungkol sa mabuting balita at kautusan na sa pamamagitan ng kautusan na tayo ay naging makasalanan. Also, we understand about original sin. That is sin of the Adam. Of course, today also, we have original sin also. At ang bawat sa atin ay nakakaunawa rin sa tawag na minana nating kasalanan o original na kasalanan ni Adan. Pero hanggang sa kasalukuyan ay nasa atin pa rin ang original na kasalanan. If you want to be by yourself, you are still on the original sin. Sapagkat kung tayo po'y nananatili pa rin na mamuhay para sa ating mga sarili, nananatili pa rin tayo sa kasalanan. After we believe in Jesus Christ, we have to follow the will of God, the Father. But still, you want to live by your own self, you are under the original sin. Sapagkat matapos po tayo manampalataya kay Kristo, kailangan na po natin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung namumuhay pa rin tayo ayon sa ating sariling kalooban, nananatili pa rin tayo doon sa original na kasalanan. Not original sin, diba? Our personal sin, also individual sin. We have many sins. Pero tandaan natin, hindi lamang tayo kumaharap doon sa tinatawag na original na kasalanan, kundi naroon din yung personal na kasalanan at lahat ng ating mga That's kasalanan. why first time when we come to church, pastor and church workers said to us, repent. Kaya naman sa unang pagkakataon na tayo makadalo sa isang iglesia, mga manggagawa o mga pastor ay sinasabing tayo po ay magsisi. That is first gate to come to salvation. Sapagkat alam natin na iyon ang unang pintuan na ating dapat pasukin para sa ating kaligtasan. Without true repentance, we cannot be God's children. Sapagkat kung wala pong tunay na pagsisisi, hindi po tayo magiging tunay na anak ng Diyos. But if we don't know about the sin, we cannot repent. Pero hindi rin tayo hihingi ng kapatawaran o makapagsisisi kung di natin alam ang tungkol sa kasalanan. Israel people, they understand about sin. That's why John the Baptist, he shouted to the Israel people, repent. The son of the snakes. Ang mga Israelita hindi na unawa ng tungkol sa kasalanan. Kaya naman, ang isigaw ni Juan Bautista, kayo'y magsisi, kayo'y lahi ng mga ulupong. By the purpose, that is son of the devil, son of the past devil. Pero tandaan natin, ang ibig sabihin po ng lahi ng mga ulupong ay anak ng Diablo at kampon ng Diablo. Because Israel people, they understand about sin, but they don't know about their father is the devil. Bagamat nalalaman ng mga salitang tungkol sa kasalanan, pero hindi nila namamalayan na ang kanilang nagiging ama ay si Satanas o ang Diablo. That's why John chapter 8 verse 44, when Jesus said to them, devil is your father, they nearly angry to them. And to Jesus Christ. Kaya naman ang sabihin ni Hesus Kristo sa kanila sa 1 Kabanatang 8 talatang 44 na ang tunay na ama ninyo ay si Satanas, nagkaroon sila ng galit kay Jesus. Jesus said to them, devil is your father, devil is the, from the beginning, from the first time, the murder and liar, he has to know the truth. At diretsahan nga po na sinabi ng ating Panginoon Jesus sa kanila na kayo'y mga anak ng Diablo sapagkat siya ay sinungaling na mamamatay tao at naninira. This time really I understand about my old man, Amati. My old man is sinner and then evil one. Sa kasalukuyan ay naunawa ko mabuti kung gaano kasama at kung gaano katindi na kasalanan ng aking lumang pagkatao. I know, really, my old man is like a devil, like devil himself. At naunawa ko mabuti na yung aking datihang pagkataong yun ay parang katulad ng Diablo at parang siya na mismo ang Diablo. In the beginning, God created Adam in His love. And then
Adam was a really good man. Sa pasimula ay nilikha na ng Diyos na Adan ayon sa pag-ibig ng Diyos at naroon naman talaga ang kabutihan ni Adan. But when he disobeyed God's commandments and obeyed the devil, he was belong to devil. Pero nang siya'y sumuway sa Diyos at mas pinili niya po ang sumunod sa Diablo, siya po'y naging kabilang na sa Diablo. That's why through the first man Adam, all men become sinners. Iyan ang dahilan kung bakit sa pamamagitan po ng unang Adan, lahat ng mga tao ay naging makasalanan. Even though when there's no the law, they are all sinners. Kaya kahit na bago pa dumating ang kautusan, lahat ng mga tao ay binibilang ng makasalanan. Yeah, that's why John chapter 5 verse 13 and Romans chapter 5 verse 13 and 14 said, diba? From the Adam to Moses, when there's no law, still they are sinners. All they are sinners. Kaya naman binanggit po sa Roma Kabanatang 5, talatang 13 hanggang 14, mula kay Adan hanggang kay Moises, lahat ay ibinibilang na makasalanan bago pa man dumating ang kautusan. But time come, God called Moses and give to him the law. Pero dumating nga ang pagkakataon na itinawag ng Diyos si Moises at ibinigay sa kanya ang kautusan. Yeah, why? Because God wants to make the people who are all sinners. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay pinaunawa ng Diyos kanila na sila ay mga makasalanan. Yeah. Romans chapter 5 verse 20 altogether. Roma 5:20. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Tatapat kung saan nananagana ang kasalanan ay nananagana ng lubha ang biyaya. She means the reason God gave to us the law, through the law, God, it is God's message, God's will. You have to really understand you are sinner. Ibig sabihin, ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan sa atin, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay pinapaunawa nito sa atin kung gaano tayo makasalanan. That's why Apostle Pablo said, even though you disobey God's commandments, only one, you are still sinner. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi po ni Apostol Pablo na kahit isa lamang po ang malabag natin doon sa kautusan, tayo ay bibilang na makasalanan. Like I said, 9,999, you obey God's commandments, but not obey just only one, still you are sinner. Kaya naman kung halimbawa po ay tinutupad na natin ang 9,999 na kautusan ng Diyos, pero inilalabag natin ang isa, patuloy pa rin tayong ibinibilang na makasalanan. That's why through the law, we can really understand I am sinner. Kaya nga po sa pamamagitan ng kautusan ay naunawa natin mabuti ang ating sarili, mga makasalanan. Because all the men, we cannot obey to the law. Sapagkat ang lahat ng mga tao hindi kayang sumunod ng lubos sa kautusan. Of course, we can obey to the law some, diba? But cannot obey to total, all the law. Maaari naman po talaga na masusunod natin ang ibang mga bagay na sinasabi ng kautusan, pero hindi natin lubos na magagawa ang kabuuan ng kautusan. For example, if just one man, even though one man can obey, can fulfill all the law, we don't need Jesus Christ. At halimbawa nga na mayroong isang tao po sa mundo ito na nilikha ng Diyos na makatutupad, kahit isa lamang siya na makatutupad ng kabuuan ng kautusan, hindi na tayo nangangailangan ng Kristo. Through Bible, we can understand there's many good believers during old days sometimes, like prophet, good prophet, but they are also all sinners. Sa pamamagitan ng Biblia ay naunawa natin mabuti na marami pong mga tunay na mabuting mananampalataya, lalo ng mga propeta sa lumang tipan. Pero kahit na gano'n ang nangyari, ibinibilang pa rin sila makasalanan. That's why Romans chapter 6 verse 23, Paul said, Apostle Pablo said, the wage of sin is death. Kaya naman sinabi na po sa Pablo doon sa Roma Kabanatang 6, talata po ay 23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans chapter 6 verse 4 says about our water baptism. At pagdating naman doon sa Roma Kabanatang 6, talatang 4, ay binabanggit niya po sa Pablo tungkol sa ating bautismo. And then Romans chapter 6 verse 6 says about our old man must die on the cross. At pagdating naman doon sa Roma Kabanatang 6, talatang 6, ay binabanggit niya po sa Pablo na yung ating lumang pagkatao ay kailangan mamatay na doon sa krus kasama ni Kristo. Not only our old man, but our sinful body also must die on the cross with Jesus Christ. Hindi lamang ang ating lumang pagkatao, kundi yung maging makasalanan nating katawan ay kailangan mamatay na kasama ni Kristo sa krus. Because our old man, that is our soul, our soul, our self. Sapagkat ang ibinibilang po na ating lumang pagkatao ay ang ating kaluluwa. Only last time I explained to you about soul and our body. At ay paliwanag na nga po sa ating yun na
sa nakalipas yung sa ating katawan at For our salvation of our soul, we need Lord Jesus Christ with dependence. At para po sa kaligtasan ng ating kaluluwa ay kailangan natin ng dugo ni Jesucristo kasama ng ating pagsisisi. Also for our eternal life in our physical body, in our spiritual body, we need Lord Jesus Christ and the truth word of God. At pagdating naman po para doon po sa kaligtasan po ng ating mga spirito, ay kailangan po natin ng dugo ni Jesucristo, ang salita ng Diyos at katotohanan. According to myself, it was very hard to understand about sin. First time when I believe in Jesus Christ. At para sa aking sarili, nahirapan din akong nawain ang tungkol sa sinasabi o tungkol sa kasalanan kung sa ako lamang ang tatanungin. Yeah. I think after believing Jesus Christ, I think after 1 month, yes, she may come to in the mountain. At pagkatapos nga na ako'y makakilala sa Panginoon, sa buwan na nakalipas ay nagkaroon ng gawain ng kabataan sa mundo. At that time, they asked to me, depend. At yun yung panahon na binabanggit nila sa akin na kailangan mo magsisi. Kailangan mo magsisi. Of course, they first explain to me original sin and individual sin, personal sin, all kind of sins. Ipinaliwanag din naman talaga sa akin yung tinatawag rin na kasalanan, yung individual na kasalanan at anong klase ng mga kasalanan. That's why through my head can understand, some understand, but I can understand about the original sin, and then also I understand I am sinner. Kaya naman sa pamagitan ng aking kaisipan ay maaari talaga naman na naunawaan ko ang tungkol sa original na kasalanan at iba't ibang kasalanan na aking nagagawa. But it was very hard to depend because I understand through my head, but still close to my mind. Pero nahirapan ako na tunay na maranasan ng tunay na magsisisi sapagkat maaari nga na naunawaan ko ito sa aking kaisipan pero patuloy pa rin nakasarado ang aking puso. Our campus CBA members, they said to me, repent. If you repent, you release the Holy Spirit. They said. At alam niyo po ba na ginigiit ng mga CBA na miyembro ko na kung ikaw ay magsisisi, tatanggapin mo ang Espiritu That's why Santo. really I try to repent because I want to release the Holy Spirit. Pero alam niyo po ba, ng panahon yun ay nagnanasa ako na makapagsisi sapagkat gusto kong matanggap ang banal na That's why Espiritu. really I try to shout, pray, repent. At naroon nga ang aking pagsigaw sa aking pananalangin at pagsisisi. And also I try to really cry prayer, but it was very hard. At ninanais ko nga rin po na talagang sa aking pananalangin na ay naroon ng pagluha pero nahirapan ako. Today is the same, all the men is the same. I think all the same. At naniniwala ako na yan din ang karanasan ng maraming mga tao sa kasalukuyan. Which means without helping of the Holy Spirit, it's very hard to repent. Ibig sabihin, kung wala ang tulong ng banal na Espiritu Santo, ay mahirapan din tayong magsisi. That's why I think it's really good chance to repent. Like I said, the Bible life, also like a camp, youth camp, adult camp. Kaya nga po masasabi po natin na mas madali pong maranasan ng pagsisisi kung meron pong katulad ng gawain sa gabi o kaya po ay pagtitipon ng mga kabataan o mga pagtitipon ng mga gawain. Not only one session, but not only one preaching. Again. Today, through preaching, they will mind and then finally they can really repent. Sapagkat hindi lamang sa isang kasadahan ng pangangaral, kundi sa mga susunod-sunod na pangangaral, habang nandoon ka sa gawain na iyon ay matututunan mo kung paano magsisi. Sometimes I can see the photo of our youth camp in Karangnan, and then really I miss our youth camp. Alam niyo po ba na minsan ay nakikita ko po yung mga nakalipas na mga litrato ng ating pong nakaraang mga youth camp sa Karanglan at ako po ay nalulungkot. Almost our youth, they really shouting prayer with the time. Sapagkat alam natin na kung paano nga na yung ating mga kabataan ay nakaranas ng pagsigaw at pagluha sa kanilang I saw the picture, Jenny, Joe, all Shogi, also all the youth, they really pray at nakita ko yung ilang mga litrato ni na Jenny at ibang mga kabataan katulad ni Shobi na kung saan sila'y nananalangin na may pagluha. But only through one preaching, it is very hard to repent. Pero alam natin na mahirapan tayo magsisi sa pamamagitan lamang ng isang pangangaral. That's why every day, when I pray to God, please, all the members,
depend by the Holy Spirit. Iyan ang dahilan kung bakit sa aking pananalangin ay sinasabi ko araw-araw na hayaan mo ng mga miyembro namin ay matutong magsisi sa pamagitan ng banal na Espiritu. I know it's very hard to repent. That's why I'm asking the Father, please send to them the Holy Spirit to repent. Sapagat alam ko kung gaano ang karanasan, ang mahirap po talaga na tunay na magsisi. Kaya naman nagiging panalangin ko na isugo mo sa kanila ang iyong Espiritu Santo. Finally, when I stayed in Japan at that time, I could really repent and come back to God. Kaya naman, naranasan ko yung tunay na pagsisisi at panunumbalik sa Diyos nang ako'y makarating sa Japan. Because every day I can see my sin. Also, it is very hard to stop sin. At dahil nga po araw-araw nakikita ko ang kasalanan at kung paano nahirapan akong itigil ang kasalanan. That's why my conscience really, I was not happy in the church. That's why I depend again and again, depend. At sa pamagitan ng aking budhi, nararanasan ko na hindi ko nalulubos yung aking paglilingkod, kaya ulit-ulit na ako'y nagsisisi. You know, this testimony by the Holy Spirit, some person, they can see their sin from the baby time to all the life. Like the movie, next movie. Alam niyo po ba na mayroong mga nagpapatotoo na kapag sila po ay nagsisisi sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, nakikita po nila yung mga kasalanan na nagawa nila mula pa ng pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Because already we forgot the sin in yours, baby time, child time. But by the Holy Spirit, God showed to us all the sin. Sapagkat alam ko po na maaaring kalimutan na natin yung mga ginawa nating kasalanan nung tayo bata pa, pero sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ipinabalik ito ng banal na That's Espiritu. why they can repent and come back. Kaya naman sila po ay matututong magsisi at makakapanumbalik sa Diyos. You know, without repentance, there's no salvation. Sapagkat alam natin na kung walang pagsisisi, walang kaligtasan. That's why for the repentance, we have to really understand about sin. Iyan ang dahilan kung bakit para maranasan po natin ang tunay na pagsisisi, kailangan natin maunawaan ang kasalanan. Jesus Christ died for us. Si Yesu Cristo ay namatay para sa atin. Also, we died on the cross with Jesus At Christ. tayo namatay na, nakasama ni Yesu Cristo sa krus. Our old man until our spirit body died on the cross with Jesus Christ. Na ang lahat ng bagay sa ating mga buhay kasama ng ating mga spiritual na kalalagayan ay namatay na kasama ni And then Cristo. if you really believe already you are dying, you will give up yourself and follow Jesus. At kung kayo naniniwala na namatay na kayong kasama ni Cristo doon sa krus, bibitawan ninyo ang inyong lumang pagkatao at ang mga bagay na ginagawa ninyo para kay That's Cristo. why Apostle Pablo said about Romans chapter 14, chapter 9, we have to live for Jesus, die for Jesus. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa Roma Kabanatang 14, talatang 7 hanggang 9, na tayo'y mabubuhay para kay Cristo at mamamatay para kay Cristo. He said Jesus Christ died on the cross to be our Lord, our Master. Sapagkat si Yesu Cristo namatay din sa krus upang siya'y ating maging Panginoon at tunay na tagapagligtas. If our old man really died on the cross, we have no our desires and our will. We'll give up everything and follow Jesus. Sapagkat kung tunay na namatay na ang ating lumang pagkatao kasama ni Cristo sa krus, bibitawan na po natin ang lahat ng mga bagay na ating sariling kalooban sa ating mga buhay. And last week, Pastor Manny told you about tithes. Usually, our church not explain to you about tithes, but last week only me too. Nabanggit nga po ni Pastor Manny noong huling ating pananambahan ng tungkol sa pag-iikapu. Alam naman po ninyo na hindi naman po talaga natin madalas na itinuturo ang tungkol sa ikapu. If you say, if you believe in really Jesus Christ, and next, you have to open to God tithe. Sapagkat kung tunay na kayo nakaranas ng kaligtasan, kung talagang kayo ligtas, magbibigay kayo ng inyong ikapu. What's the meaning of the tithe? Ano yung sabihin ng ikapu? Meaning of the tithe, you are my God, you are my master, and you give me everything to me. Ang ibig sabihin po ng ikapu ay inaangkin mo na ang Diyos ay ang iyong Panginoon at siya ang nag-iisa mong Diyos at lahat ng bagay na meron ka ang nagbigay ay ang That's Diyos. why through this tithe, we can open, we can, like I said, reveal our true faith to God. At sa pamagitan ng pag-iikapu ay naipapakita natin yung ating tunay na pananampalataya sa Diyos. Now, all the time we go to Jesus by road. But if you are open to God tithe, only you are saying to Jesus, you are my Lord.
Tunay nga po na binabanggit natin at tinatawag nating Panginoon ng ating Panginoong Hesus. Pero kung hindi tayo nagbibigay ng ating ikapu para sa Kanya, maaaring ito'y lumalabas lamang sa ating mga labi. This tithe, 10%, through 10%, we compare to Jesus, you are my master owner. Sapagkat sa pamagitan nga po ng ikapu, ay naroon yung ating tunay na pananampalatayang binabanggit natin sa Kanya na ikaw ang nagmamay-ari sa akin at ikaw ang aking Panginoon. But you know, today some churches, there's no tithe. At alam niyo po ba na maraming iglesia ngayon na hindi na po nagbibigay ng ikapu? Why? You know why? Because not only tithe, Jesus Christ, He's the master, owner of the whole my money. Pero tandaan po natin na hindi lamang ikapu ang pag-aari ng Diyos ni Kristo sa atin bilang Panginoon at nagmamayari sa atin, kundi lahat ng meron tayo, siya ang nagmamayari. Which means, do not be this man. Just love Jesus with all your mind. Ibig sabihin, huwag tayo maging reliyosong mananampalataya, kundi buong puso at buong isipan isipan nating bahalin si Kristo. Of course, I am not going to get tithe. Maari nga po na hindi ako nagbibigay ng aking ikapu. Because I know all my money is not my money, it's God's money. Sapagkat lahat naman pera ko, hindi ko itinuturing na pera ko, kundi pera ng That's why Panginoon. all the time when God touches me, all the time I'm spending money for the God. Kaya naman kapag hindi po ako ng Diyos, lahat ng mga pera iyon ay ginagastos ko para sa Kanya. Last time in the Cambodia, I spent money so much. Sa Cambodia nga, nung ako'y nagpunta, marami akong nagastos. Also, when I stay in Karam, I always spending money so much. Yan din ang nangyayari kapag ako'y nandun sa Karangan. Of course, today, Cebu Church, I think they can stand by self. Maaaring sa Cebu ay maaari na nga pong tumayo sila sa kanilang sarili. But until last September, every month, I support to Pastor Lorna in Cebu. Pero alam niyo po ba, nung Setyembre lamang natapos yung pagsusuporta o pinapasok. Last time, when we built Pastor Lorna house, I spent 6,000 pesos with your money. At nang ipatayo nga po natin yung bahay ni Pastor Aloyda sa Aurora, ako'y nakagastos ng 60,000 kasama po ng inyong ibinigay. That's why I don't need to open to a tithe because I really believe all my money, all of my money is God, and then I have to spend all the money for God. Kaya nga po, maaaring hindi na ako nagbibigay ng aking ikapu, pero lahat naman ng pera o lahat ng meron ako ay ibinibigay ko at ginagastos ko para sa Kanya. That's why today, earlier I told you, some Korean churches, there's no tithes in the church. Kaya nga po, karamihan po ng mga iglesia ng mga Koreano, wala na pong pag-iikapu. Actually, it's almost members, they open to the tithes in Korea today. Kaya po, lahat ng mga miyembro po doon sa Korea ay maaaring nabibigay ng ikapu. That's why Pastor said, not only 10%, we have to really confess to God, you are master, owner of the whole the money, and then we try to open to the more tithes. Kaya nga po, hindi lamang 10%, kundi kailangan nating bagitin at lagi nating ilahad sa ating mga labi na siya yung Panginoon at siya ay yung nagmamayari ng lahat ng bagay sa ating mga buhay. Kaya masigit pa yung ating bayan. Romans chapter 5:13, Apostle Pablo said about by one man, through one man, the sin into the world. Sa Roma Kabanatang 5, talatang 13, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa Also, sanlibutan. verse 13 says, for until the law of sin was in the world. Where's in the world? Sinabi rin ang kasalanan niya nasa sanlibutan. Nasaan yung sanlibutan na yun? And of course, we understand the world. In the world is all the world. At yung sanlibutan na yun ay itong ginagalawan ng bawat sa atin. But spiritually, this world is all the men. We are the world. Pero tandaan natin na yung sanlibutan iyon ay tumutukoy hindi lamang sa ating ginagalawang sanlibutan, kundi ito'y tumutukoy din sa tao. That's why John chapter 12:31, Jesus says, but now is the judgment of the world. Now the ruler of the world will be cast out. Sinabi nga po doon sa Juan, Kabanatang 12, talatang 31, ngayon ang paghato sa sanlibutan ito, ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ito ay palalayasin. 32-33, sabay-sabay tayo. 32-33. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Datapwat ito'y sinabi niya na ibinaalam kung anong kamatayan ang ikamamatay niya. This is connected to 31, diba? From 31, John explained to us through 30 to 33. What's the meaning of the
the rule of the world. Ipinapaliwanag po ng 32 at 33 yung ibig sabihin po ng 31 na kung paano hahatulan yung prinsipe ng sanlibutan. Yeah, now Jesus said, I have to go back to my Father, I send the Holy Spirit. Na sinabi nga po niya na kayo babalik sa Ama at isusugo sa inyong banal na Spirit. When the Holy Spirit come to you, He will convict to the sin and the righteousness about the judgment. At pagdating ng banal na Espiritu Santo, ipaliliwanag sa inyo ang katwiran, ang kasalanan. And then now, about judgment, it's the judgment of the world. It's now the ruler of the world will be cast out. At sinabi nga po tungkol sa paghatol ng prinsipe ng sanlibutan ito, ipalalayasin. It's not the ruler of the outside the world not cast out. Which means the ruler of the world, the devil, will cast out, will come out, will move out from your body. Ibig sabihin, hindi lamang yung palalayasin yung prinsipe na nasa sanlibutan, kundi yung nasa atin mismo na diablo, ipalalayasin. Yeah, Jesus said for verse 32, if I am led up from the earth, means when I died on the cross, the ruler of the world, the devil will cast out from you. At doon sa 31, kung ako'y maitaas na sa lupa, ibig sabihin, maipako na doon sa krus, yung mismong prinsipe ng sanlibutan na nasa inyo ay palalayasin. This is not only head knowledge, we have to really believe this one. Pero tandaan natin na hindi lamang ito karunungan, kundi kailangan natin itong panaligan. Yeah, in the Romans chapter 6, Apostle Paul said, when your old man died on the good with Jesus Christ, the ruler of the world, the devil will cast out from At you. ito'y katulad ng sinasabi ng Apostol Pablo sa Roma Kabanatang 6, na kapag tayo namatay na kasama ni Kristo dun sa krus, yung namumuno sa sanlibutan, sa ating mismo ng buhay ay mawawala. Already I told you, Romans chapter 6:23, the wage of sin is death. Nabanggit ko na nga po sa inyo sa Roma Kabanatang 6, talatang 23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Even though there's no law, the law, but all the men become sinner, and then they go to hell because of this. Kaya wala pa man ang kautusahan, ang lahat ng mga tayo binibilang ng makasalanan, kaya naman ang lahat ay pupunta doon sa inyo. Because God is really holy God. Sapagkat ang Diyos ay napakabanal. He cannot be with the sinners. At hindi po siya pwedeng makasama ng mga makasalanan. There's no other way. Only death on the cross. Dying on the cross. That is salvation. Kaya nga po, walang ibang pamamaraan kundi ang kamatayan doon sa krus para sa ating kaligtasan. Yeah, because through the one man into the world sin and death come to the whole world. Sapagkat sa pamagitan nga po ng isang tao ay dumating ang kasalanan at lumaganap ang kamatayan sa lahat ng Spiritually, we have to really understand the ruler of the world, devil, become our master owner, like as our father. Kaya nga po ang ibig sabihin noon sa spiritual na kalalagayan na yung mismong naging namumuno sa atin at nagmamay-ari sa atin ay ang prinsipe ng sanlibutan o ang diablo. That's why Jesus said, I know yourself because you came from the devil, devil's your father. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoon Jesus, kilala ko kayo sapagkat ang tunay na ama ninyo ay ang diablo. John the Baptist said, repent, do not bypass, you are the son of the devil. Na maging si Juan Bautista ay sinabi niya, mga sisi kayo, mga lahi ng mga lupong at kampon ng diablo. That's why when you deeply repent, you have to really understand about your sin. Kaya nga po sa ating pagsisisi, kailangan natin maunawang buti yung ating mga kasalanan. David, he understood about our sin. Si David ay naunawa niya mabuti yung ating mga kasalanan. That's why Psalm 51 said, I was sinner from my mother's womb. Iyan ang dahilan kung bakit binanggit niya sa Salmo 51 na ako'y makasalanan simula pa nang ako'y sanggol sa sinapupunan. Even though before he became man, when still he was mother's womb, very small, not just baby, but already he was sinner, he said. Ibig sabihin, ibinibilang niya ang kanyang sarili na bago pa lamang siya lumaki, nandun pa lamang siya sa sinapupunan ng kanyang ina, ibinibilang niya ang kanyang sarili bilang makasalanan. Already when first man Adam obeyed the devil became our father. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin ng sundin ni Adan, ang diablo
Ang diablo na ang ating naging ama. That's why there's only one way to separate us from devil, that is death. At iyan ang dahilan kung bakit isa lamang pamamaraan para mahiwalay tayo sa diablo, iyan ay ang kamatayan. Yeah, because our old man, even though our simple body belong to devil, without death on the cross, we cannot separate from devil. Sapagkat sa ating lumang pagkatao, itong makasalan ng ating katawan ay kabilang sa diablo at karapat-dapat lamang tayo makabilang sa kamatayan. That's why Jesus Christ died on the cross for ourselves. Iyan ang dahilan kung bakit namatay sa Kristo sa krus para sa ating And kaligtasan. then God has brought, you must die on the cross with Jesus Christ too. Of course, okay? Also what the purpose. At hinihiling din tayo ng Diyos na tayo mamatay na kasama ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo at ng pananampalataya. Yeah, because without death on the cross, dying on the cross, we cannot separate from the devil. Sapagkat kung walang kamatayan doon sa krus, hindi tayo makapaghihiwalay sa diablo, sa kamatayan. That's why please you understand this John chapter 12, 31 and 33, which means regarding the judgment of the world, the ruler of the world will be cast out when I crucified on the cross and when you died on the cross with me. Kaya unawain natin mabuti kung ano ibig sabihin ng Juan, Kabanatang 12:31 hanggang 33, na kung saan sa tungkol sa paghatos ng libutan ito, ng prinsipe ng sanlibutan ito'y palalayasin. Ibig sabihin na kapag tayo kasama namatay ni Kristo sa krus, yung prinsipe ng sanlibutan iyon na nasa atin ay palalayasin na. That's why in Romans chapter 4, Lucas chapter 4, diba? Lucas chapter 4, 4 to 7, this devil showed to Jesus Christ the king of the world. Kaya naman mula doon sa Lucas Kabanatang 4, talatang 4 hanggang 7, ipinakita ng Diablo kay Jesus ang kaharian sa sanlibutan. And the devil said to Jesus Christ, all this authority I give you, the glory, this has been delivered to me and I can give you. Asa sa isna po'y sinabi ng Diablo kay Jesus, sa iyo ibibigay ko lahat ng pamamalang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin. He said to Jesus Christ, if you will worship before me, all will be yours. At sinabi niya sa 7, kung sasamba ka sa harap ko, ay magiging iyo lahat. Yeah, you know, Jesus did not say to devil, you are liar. Because it's true. It's true. At hindi binanggit ng ating Panginoon Jesus sa Diablo na ikaw ay sinungaling sapagkat lahat ng sinasabi niya ay totoo. Yeah, that's why the meaning of the devil, that is king of the evil, the king of the evil. Kaya nga po ibig sabihin ng salitang Diablo ay hari ng kasamanan. That's why Jesus called to devil, you are the ruler of the world. Kaya nga po, King of the world. kaya nga ang tawag sa kanya ng ating Panginoon Jesus ay pinuno ng sanlibutan. That's why, like as Romans chapter 5 verse 10, diba? Romans chapter 5 verse 10, sabay sa Roma 5:10, sapagkat kung noong tayo mga kaaway ng pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong mga kasundo na ay mga ligtas tayo sa kanyang buhay. Apostle Pablo, he really understands our salvation. Naunawaan mismo na po sa Pablo ang tungkol sa ating He understands kaligtasan. about ourselves from the beginning. Naunawaan niya mabuti yung ating sarili bago pa sa kasimula. That's why he said to us, you are enemy of God. People believe in Jesus Christ, you are enemy of God. Yan ang dahilan kung bakit ang tawag sa atin ni Apostol Pablo ay kaaway ng Diyos bago tayo manalig sa Kanya. We understand about God is good all the time. God is good. Sinabi nga po natin, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Yeah. And then you understand, devil is the enemy of God. At alam din natin ang Diablo ay kaaway ng Diyos. Bible says, the devil is the enemy of God. At ang sabi nga po ng Biblia, ang Diablo ay kaaway ng Diyos. Also, Bible said, you are enemy of God before believing Jesus Christ. Because you are belong to devil. At ang sinasabi ng Biblia, tayo po ay mga kaaway ng Diyos bago pa tayo manampalataya kay Kristo sapagkat tayo kabilang sa Diablo. That's why when you preach the gospel, please let them understand about that they are really sinners. Kaya nga po sa ating pangangaral na mabuting balita, kailangan natin paunawa sa kanila na sila'y makasalanan. I know it's very hard to let them understand about sin. Alam ko naman po talaga na mahirapan tayo na ipaunawa sa kanila na sila'y makasalanan. That's why already I told you, every day I pray to God, all our members from Manchester to branches hanggang
for the ministry, they really understand about sin and repent. Yan ang dahilan kung bakit yan ang nagiging panalangin ko araw-araw mula sa ating mate, sa ating mga branch churches at foreign ministries sa Cambodia na maunawaan ang kasalanan at magsisi. Because without help of the Holy Spirit, we cannot understand about sin and repent. Sapagkat kung wala ang tulong ng banal na Espiritu Santo, hindi natin maunawaan ang kasalanan at hindi tayo makapagsisisi. That's why every day when I pray to God, asking to Father, please send to them the Holy Spirit and let them understand about sin and repent by the Holy Spirit. Yan ang dahilan kung bakit nagiging panalangin ko na ipadala mo sa kanila, Ama, ang iyong banal na Espiritu Santo upang unawaan nila ang kasalanan at sila'y magsisi. That's why you also say people preach the gospel, especially people go to mission trip, prayer, you need prayer. At yan din ang dapat natin maging karanasan na bago tayo humayo sa misyon, ay kailangan nating maunawa ang mabuti at manalangin. God, I cannot change them. I cannot make them understand the sin and repent. Na maging panalangin natin, Ama, hindi ko kaya silang babaguhin at sapagkat hindi pa nila maunawaan ang kasalanan at magsisisi. God, please let them understand sin and repent by the Holy Spirit. Kaya naman hayaan mo na maunawaan nila ang tungkol sa kasalanan at sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, sila'y magsisi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. When they really accept Jesus Christ and then they really understand sin and accept Jesus Christ as Savior and they really believe old man died on the cross, their kingdom changed from the devil to Jesus Christ. At sa kaulumihan, kapag kalubos nilang naunawaan ng lahat ng bagay at naunawaan na nila na kung paano sila dapat mamatay kasama ni Kristo sa krus at mababago na po yung paghahari sa kanilang mga buhay mula sa diabo. All the time we pray to God, your kingdom come, your kingdom come. At alam natin ang naging panalangin natin araw-araw ang paghahari ng Diyos ay sumaatin. Yeah, because originally the authority, ruler of the kingdom, that's devil. Sapagat alam naman natin talaga ng tunay na numuno talaga sa atin ay ang diabo. Even though you are Christian, but if you are really understand about old man, but died on the cross, old man, still sometimes devil is our master. Maaring nga po na tayo mga Kristiyano na ngayon, pero aminin natin na minsan ang nagiging Panginoon at nagiging nagmamayari sa atin ay ang diablo. Yeah. Even though we don't have to understand about our old man, diba? We can see even though the evil mind, evil one, still working in my heart. Kaya naman kung makikita po natin na kahit na sabihin natin na hindi naman siya namumuno sa bawat sa atin, pero sa pamagitan ng ating lumang pagkatao, nalalaman natin kung paano siya naghahari at gumagawa sa atin. That's why we pray to God, your kingdom come to me, come to us. Yan ang dahilan kung bakit nagiging panalangin natin ang paghahari ng Diyos ay sumaatin at laging sumaatin. We need prayer all the time. Through this prayer, your kingdom come to me, means please remove the devil from our heart. Sa pamagitan ng panalangin tinuro ng ating Panginoon ay lagi natin maging panalangin ng paghahari niya ay sumaatin. Ibig sabihin, yung paghahari ng diablo ay mawala sa atin. Yeah, John chapter 18, 35, 36. Juan 18, Okay, sabay. 36 hanggang 38. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutan ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, ang aking kaharian ay hindi rito. Sinabi nga niya sa kanya Pilato, ikaw nga bagay hari. Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y pinanganak dahil dito. Dahil dito ako naparito na sa sanlibutan. Kung bigyang patotoo ang katotohanan, ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? At nang masabi niya ito, lumabas siya muli sa mga Hudyo at sa kanila'y sinabi, wala akong masumpungang anumang kasalanan sa kanya. Yeah, but Jesus said, my kingdom is not of the world. Mula kay Jesus sa 36, sinabi niya ang kaharian ko hindi sa sanlibutan ito. Yeah, because Jesus Christ only it is His will, His kingdom come to our heart. Sapagat ang tunay na niloloob ni Kristo ay ang kanyang kaharian ay mapa sa ating mga puso. Yeah, still, of course, the devil, he's the liar, but still he's working in the world. Alam natin na ang diablo ay sinungaling
at siya ang mismo kumikilos sa buong sanlibutan. That's why Ephesians chapter 2 verse 1 and 2 said, still this devil working, still working those who are disobedient to God. Mula sa Efeso kabanatang 1, talatang 1 hanggang 2, na patuloy na gumagawa ang diablo sa mga taong suwain. Only in the last day, this kingdom of the devil changed into kingdom of Christ. At tanging sa huling araw lamang na itong paghahari ng diablo ay papapalitan ng paghahari ni Kristo. Revelation chapter 11, 15. Pahayag 11:15. Chapter 11, 15. At umihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging ating Panginoon at sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y mag-aari magpakailan-kailanman. Until that time, still devil, he was the ruler of the world. Ibig sabihin hanggang sa panahon iyon, mananatiling ang nag-ahari sa sanlibutan ay ang diablo. That's why it is very hard to preach the gospel. Yan ang dahilan kung bakit nahirapan tayo mangaral ng mabuting That's why balita. it is very hard to repent and come back to God. At naghihirapan tayo magsisi at bumalik sa That's Diyos. why we need the Holy Spirit, help of the Holy Spirit when we preach the gospel. At kailangan natin ang banal na Espiritu Santo sa ating pangangaral ng mabuting balita. And then, please you understand this teaching. When you preach the gospel, first really let them understand about their sin. At unawain natin mabuti ang tinuturong ito at ipaliwanag natin sa kanila na unang-una na sila yung mga makasalanan. Let them understand as a sinner, still they are belong to devil. The devil is their father. At bilang mga makasalanan, ang diablo ang kanilang ama at siya ang namumuno sa kanila. There's only one way to salvation, to their salvation. That's death on the cross with Jesus. At isa lang ang pamamaraan para sila tumanggap ng kaligtasan at ito ay ang kamatayan kasama ni Kristo sa krus. When our old man, myself, and this simple body died on the cross with Jesus Christ, 100% clearly separate. We can separate from them. At kapag ang ating lumang pagkatao kasama ng ating mga makasalanang katawan ay namatay na kasama ni Kristo dun sa krus, doon pa lamang lubos na iiwalay sa atin ang paghahari ng diablo. That point, devil is not our father. Our true God is our father. At yun pa lang ang magiging pagkakataon na kung saan hindi na po ang diablo ang ating ama, kundi ang Diyos na ang ating magiging ama. Okay, listen, let's pray. Tayo ba'y mananalangin sa oras na ito? Listen, let's pray for the next week's mission trip. Ipanalangin natin yung ating magiging misyon sa susunod na linggo. Father, please, let me preach the gospel to the people and let them believe in Jesus Christ. Idalangin natin na Ama, naway may pangaral kong mabuting balita sa kanila at sila'y patuloy na manalig sa iyo. Father, please, when we preach the gospel, send to us Holy Spirit by the Holy Spirit, let them to repent and come back to God. Ama, sa aming paghayo, isugo mo ang iyong banal na Espiritu Santo at sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, sila'y manumbalik at magsisi sa iyo. Oh, my soul, come 3 times to let's pray. Oh, my soul, overcome at tayo ba'y manalangin. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. And oh, my soul, overcome. Ama namin Diyos, tunay na itinatas namin sa iyo, Panginoon God. Ang mga buhay, Panginoon God. Tulungan mo kami sa pagkahari mo. Ay Diyos sa tunay na dumaloy sa Diyos sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, tulungan mo kami, Ama, na ipahagi ang iyong mabuting balita. Tulungan mo kami manalangin. Tulungan mo tayo sa Panginoon Diyos. Sa pagkakita ng mga ng Espiritu Santo. Pagdawa mo sa mga tao aming kanunsyan, sa mga tao aming panangaralan, Panginoon Diyos sa sila'y mga kasalanan at patuloy na dapat pagsisi at patuloy na mamatay sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sana kanyang puso at kaisipan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo ay gamitin mo kami, Ama, sa pamamahagi ng iyong katotohanan, sa pamamahagi ng iyong kaharian at iyong Ama, sila'y kainitan namin mula sa pagkahari ng diablo, patungo sa iyong pagkahari ng lugar. Kaya iwanan namin sa amin ng Diyos,
Ibuksan mo, Panginoon God, para sa iyong katotohanan at magandang pagdaan ng kalooban mo at nais mo para sa kanila. Iyan ang aming patuloy na dinadalangin at iyan ang patuloy namin hinahangad at iyan ang gagawin mo para sa kanila, Panginoon Diyos. Kaya ngayon pa lamang ang katagumpayan sa pamagitan ng ibanal na Espiritu Santo. Igawad mo po sa buhay ng bawat isa na hayo sa misyon na ito, Panginoon God. Sa iyo namin itinitiwala ang lahat. Sa iyo namin, Panginoon Diyos, hinahabilin ang lahat sapagkat wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon God. Kaya naman inaangkin namin ang katagumpayan. Inaasahan po namin ang pagtulong at pagkilos ng ibanal na Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa sa amin. Naniniwala kami, Panginoon God, na kayahayag namin, Panginoon Diyos, ang ninanais at niloloob mo sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Ama, tinangkin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you po. See you next time.